Magandang araw, mga ka-anonymous, magandang gabi o magandang tanghali saan man kayo sa panig ng mundo. Ito tayo ngayon upang pag-usapan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy na naghihirap ang ating bayan. Umpisahan natin kung bakit. Isa sa pinakamalubhang problema ngayon na tinatalakay ng ating bayan ay ang bilyong-bilyong pondo na tinangay na ng baha. Ay alam na natin kung anong ibig sabihin ng baha. Yan ay ang ating mga politiko na mahilig sa mga insert. Paano naging daluyan ng korupsyon ng flood control projects. Yan ang isa sa ating mga tatalakayin ngayon. Alam naman natin na taon-taon may isang eksena tayong nakikita sa Pilipinas. Ito ay laging lubog ang mga bahay. Hindi makapasok ang mga bata sa paaralan, may mga pamilya na babantay sa bubong ng kanilang mga tahanan at umaasa na may sasagip. At tuwing may baha, may kasunod na balita. Ito na yun. Galing sa ating gobyerno, sasabihin nila, may bilyong-bilyong piso para sa flood control. Pero kung totoo ang solusyon, bakit pa ulit-ulit ang problema? Ngayon buksan natin ang isa sa pinakamasakit na katotohanan kung paano ang flood control projects na dapat ay nagliligtas ng buhay ay naging isa sa pinakamalaking daluyan ng korupsyon sa bansa. Lagi nating tatandaan, lalo na sa mga politiko na yan, na ang flood control ay hindi luho. Tandaan natin yung mga kabayan, hindi sa luho. Ito ay isang pangunahing pangangailangan ng ating bansa na madalas sa tamaan ng mga bagyo. Ano ba talaga ang layunin niyan para mapigilan ng pagbaha, protektahan ng kabuhayan, iligtas? Ito ang pinaka-importante sa lahat, iligtas ang buhay ng ating maralitang mamamayan. Well, hindi lang maralita, kahit mayaman, baka mamaya ay binabaha rin sila doon. Kaya hindi nakapagtataka na taon-taon bilyong-bilyong piso ang inilalaan ng gobyerno dito. Sa dokumento, sa papel, mukhang maayos. May proyekto, may budget, may kontrata. Yan. Pero sa aktual na buhay ng Pilipino, ang baha, nandiyan pa rin. Sa kabila ng malalaking pondo na inilalaan ng gobyerno, pareho pa rin ang mga lugar na binabaha. Minsan mas mabilis pa ang pagtaas ng tubig at mas malala ang pinsala taon-taon. Ito ang dapat nating tanungin. Nasaan ang mga resulta ng proyekto? Sa mga ulat, audit, investigasyon na paulit-ulit na lumalabas ang parehong issue. Sasabihin nila, sobrang mahal ng proyekto, hindi tumutugna ang kalidad sa halaga. Ito yung mga substandard na sinasabi natin na proyekto. At yung mga proyektong hindi matapos-tapos, mga 10 metro every year, and then the rest matatapos na pag malapit na ang eleksyon. Tapos alagay nila, pinagawa ni congressman ganito, wala kayong ipinagagawa, mga ulol. Wala kayong pinapagawa. Yan pera ng taong bayan, trabaho niya yan. May mga flood control na nawawala na at gumuguho ka agad dahil sa substandard na mga materyales. Madaling salita, may proyekto sa papel pero wala sa realidad. Yan yung mga tulad ng ginawa nilang investigasyon na dito yung flood control medication or whatever kung anong tawag nila, mitigation na project. Ibibigay nila yung longitude, latitude, pero 10 kilometro pala ang layo, tapos makikita nila wala doon. Ganon isa sa mga paraan nila para makakuha ng kickback. Ganito kadalas gumagana ang sistema ng korupsyon. Una, pinapalaki ang budget. Yun na nga, yung insertions ng flood control project na yan. Mas mataas ang halaga, mas malaki ang pwedeng hati-hatiin. Yan ang ginagawa nila. Ikalawa, ito yung second, ibinibigay nila ang kontrata sa mga piling kontraktor. Kilala naman na natin yan. Kahit yung mga politiko mismo,
Hindi lang na may mga diskayang ano dito sangkot pati mga politiko mayroon silang contracting company. Alam na natin kung bakit. Kaya yumayaman sila. Sa tingin niyo ba sa sweldo pa lang nila yayaman sila? Kaya nga willing tumatay yung ibang politiko willing kang ipakulong, willing kang siraan dahil sa laki ng perang nakukuha nila, nakikickback. Okay lang na gumastos sila malaki dahil babawiin nila. Tandaan nyo mga kabayan na kapag ang politiko gumastos ng malaki para sa kampanya, asahan mo babawiin niya yun pag nakaupo na. Ganyan yan. Binibigay nila yung kontrata sa mga piling kontraktor. Syempre, sila rin yun. Yung mga kakilala nila, utang na loob, whatever. Ikatlo, yan. May mga kickback yan. Yan nga, bibigay nila sa kilala nila ang politiko. Kontraktor, pero anong gagawin nila? Kailangan 20% sa akin. Wow! 20% ng bilyon-bilyong piso. Hindi ka pa matuwa, sumusweldo ka. May mga kababayan tayo na below minimum wage. Yung iba walang trabaho. Oh my goodness. Ito na. Yung isa sa pang-apat na paraan ng panguha ng korupsyon sa mga flood control issues na yan ay yung substandards o yung tinitipid na materyales. Manipis ang semento, maliit na bakal, minsan nga, madalas, walang bakal. Yung semento, oh my goodness, wala pa yata isang pie. Alam niyo ba isang pie? 1 feet, isang ruler. Wala pa yata ganun. Dapat dyan, siguro at least 3 meters, 3 feet, o 1 meter dapat ang kapal ng semento mo. At malalaking rebar dapat ang ginagamit dahil hindi lang tubig ang pipigilan mo, yung dala ng tubig, yung debris, yung bato, kahoy at kung ano-ano pa dahil yun ang sisira ng semento. Ngayon kung ang semento mo sinipis ng buhok mo sa ulo, kung sino man ang mga kalbong politiko dyan, talaga babagsak nga yan. Ay nako mga kababayan, dapat matuto na tayo sa pag-elect. Pero pare-pareho lang din naman ang tumatakbo, kaya pare-pareho din na uupo. At yung pinakahuli, ay isa pa pala dyan, syempre minamadali nila yung trabaho para doon sila kikita At yung huli pumapas ang proyekto sa inspeksyon. Syempre kadamay na mga inspector dyan, may kickback dito, kickback doon. Hanggang sa dumating ang unang malakas na ulan, doon makikita ang katotohanan. Yun na nga, bagsak ang pader, barang drainage, tinahay ng baha ang semento. Mas okay pa siguro putik na lang gawin yung semento. Baka mas matibay pa. Oh my goodness, kayong mga tao kayo. Kaya pati lahat tinatangay. Ayan, tinangay ang baha ang pondo ng bayan. Bakit nga ba madalas na inaabuso ng mga politiko yan? Yung flood control na yan. Hindi lang naman yan meron pa na may mga pork barrel. Lagi mga politiko, they always came up with the idea, na ganitong law para doon tayo makakickback. They always come up with something to para makurap nila yung pera ng taong bayan. Ay nako, hindi ko alam kung paano nila nasisikmura itong mga halang bituka. Bakit flood control ang madalas abusuhin? Dahil ito ay technical at mahirap intindihin ng ordinaryong mamamayan. Gagamit sila ng mga technical words para hindi natin maintindihan right away. Madaling ipangalan, project ni congressman, project ni mayor, project ulul. Trabaho mo yan, yung eleksyon na yan ang mga nagiging kumpanya, ipasisimento ko to, pati mukha mo, ipasisimento ko, ang kapal ng mukha, diba? Ang kapal. Ay nako, hindi na tayo natuto sa mga politiko na to. Oh my goodness, hanggang ngayon walang mahuhuli, by the way. Hindi inuuna ang tamang plano, inuuna ang kita at credit grabbing. Yan, ako nagpagawa. Ay nako, utang na loob pa namin ngayong mamamayan na nagawin mo yung trabaho mo. Ay habang yumayaman, may mga pamilyang nawawalan ng tahanan, may mga batang lumulusong papuntang
lumulusong sa baha papuntang eskwela, may mga manggagawang hindi makapasok sa trabaho, may matatanda at bata na nalalagay sa panganib dahil ang baha ay nagiging normal na lang. Pero ang paghihirap hindi dapat ito normal. Yan ang tatandaan natin. Ito ay hindi na lang problema ng kalikasan, ito ay produkto ng kapabayaan at kasakiman ng ating mga namumuno. Kaya hindi dapat natin dinaranas ito. May pera ang Pinoy. May pera. Binubulsa nga lang. Hindi pa sa kanila sapat ang kayamanan nila. Mga gahaman. Yan. Nasaan nga bang pananagutan yan? May mga agency para magbantay. May mga ulat na nagsasabi ng problema, pero kulang ang malakas na kaso, laging ganyan. Mabilis na hustisya, tunay na parusa, hanggat walang mananagot, walang magpapatuloy ng kaso at magpapatuloy ang ganitong sistema. At bawat taong bayan lagi ang talo. Ang flood control ay hindi dapat pinagkakakitaan. Ito ay dapat pangalagaan ng buhay. Dahil dito nakasalala yung buhay ng ating mamamayan. Pwede ditong magkaroon ng mga kababayan na magkasakit dahil sa pagbaha, or worse, mamatay, syempre. At hindi lang doon, mga businesses, malulugi. How much yung nalulos nila sa transportation, sa businesses, dahil hindi makapasok sa trabaho, dahil sa trapiko, ganyan. Biling piso rin ang nawawala sa atin dahil sa ganun. Ay nako, hindi dapat talaga pinagkakakitaan kundi pinangangalagaan. Panahon na para itanong natin saan nga ba napupunta ang biling piso na yan. Sino ang nakikinabang hanggang ngayon? Kilala na, napangalanan na, pero ngayon iba na naman ang topic nila. Merong impeach dito, impeach doon. West Philippines dito, West Philippines doon. Pero yung billion, almost $1 trillion, trillion pesos, nandun pa din. Wala, nasa bulsa ng mga kongresista, senador, mayor, kung sino-sino yan. Mga empleyadong, matataas na empleyado sa gobyerno. Ay, naku po. Ay, kailangan may managot ang may mga sala. Kung mananahimik tayo, lulubog tayo sa baha kasama ng mga problema. Pero lagi nating tatandaan, lagi tayong magiging mapanuri, mapagmatsyag, mapagtanong. May pag-asa pang umangat tayo. Kailangan natin laging mag-elect ng mga tamang tao, which is napakahirap gawin. Dahil lahat sila dyan, sindikato na yan, yung gobyerno natin. Nagiging sindikato na. Dahil ang Pilipino, dapat mamili tayo dahil tayo mga Pilipino, karapat-dapat sa kaligtasan, hindi sa korupsyon. Di ba mga kababayan? Ayan, nag-rant ako. Nakakasar ako eh. Anong magagawa ko? Ito po ang inyong ni Mask. Kung mahalaga sa inyong ganitong usapin, please like and share po. At mag-subscribe kayo, hindi natatapos ang laban sa baha. Lalo na kung ang kalaban ay korupsyon. Sa susunod na video natin, pag-uusapan pa rin natin ang mga korupsyon, mga paraan ng gobyerno kung paano sila nakakaligtas sa batas na sila mismong gumawa. Ito po ang ating laging tatandaan. Ang pagsisinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Peace out, Anonymous.